Praise God! Glory be to God! Salamat sa Diyos na ating Ama na may gawa ng langit at lupa na patuloy na nag-aalaga sa bawat isa sa atin. Na kanyang iniingatan, pinapatnubayan, pinalalakas, binibigyan ng mga pagpapala araw-araw, ng hangin, ng tubig, at higit sa lahat ang kanyang pagsama sa atin at pangakong hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Ang ating buhay ay may katiyakan na matagumpay ang Diyos na nag-iingat at nagbibigay ng lahat ng pagpapala na kailangan natin sa bawat araw ng ating buhay. Bago ako magpatuloy sa oras na ito, nais kong batiin ang ating minamahal na kapatid na si Fidel. Salamat sa buhay mo, Fidel. Kami ay nakikipagdiwang sa iyong kaarawan at alam namin na ang Diyos ay patuloy na nag-iingat at pumapatnubay sa iyong buhay at nagpapala hindi lamang sa iyo kung hindi sa iyong mga mahal sa buhay. Araw-araw makatitiyak ka sa pangako ng Diyos na hindi kanya iiwan ni papabayaan man. Siya ang mag-iingat sa iyo, papatnubay sa iyo, magbibigay ng katalinuhan sa mga desisyon mo na gagawin sa iyong buhay at sa iyong pamilya, at higit sa lahat, siya ang magbibigay ng gabay sa buhay mo araw-araw upang magawa mo ang kanyang kalooban at makapagbigay ka ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Praise God! Ang gusto kong i-share sa inyo sa oras na ito, Mountain Movers, ay patungkol sa sinabi ng ating Panginoong Yesus dito sa John chapter 16 verse 7. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Ito ay para sa inyo na ako ay aalis at babalik sa piling ng Amang sumasalangit, sapagkat kapag hindi ko to ginawa, ang advocate o ang inyong tagapagtanggol na mananahan sa inyong buhay magpakailanman ay hindi darating. Kailangan kong umalis pero hindi ko kayo iiwanang nangungulila, sapagkat pag-alis ko, ang banal na Espiritu Santo ng Diyos na maggagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan na inyong tagapag-aliw at tutulong sa inyo upang kayo ay palakasin sa inyong mga kahinaan at baguhin ang inyong pagkatao sa pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo na napakabait, napakabuti, napakasensyoso, mapagmahal, maunawain, mapagpigil sa sarili, ay inyong matutuntunan, inyong mamamalas ang kanyang katangian, sapagkat He will work powerfully inside of you to change you, for you to become mature, for you to grow, for you to become the person that God wants you to be. Becoming like His Son, Jesus Christ. Naparito ang banal na Espiritu Santo ng Diyos nung umakyat sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. Bumaba siya at ngayon ay naninirahan sa atin buhay bilang kanyang mga anak na nagtitiwala o nananampalataya sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, upang i-develop ang mga katangian ng Panginoong Yesukristo sa bawat isa sa atin na nasusulat dito sa Galatians chapter 5 beginning verse 23 hanggang dito sa verse 24. Sabi sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
forbearance or long sufferings, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Tayo ngayon ay nasa Panginoon na, kung kaya't ang kapartner natin sa buhay na ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. At nabubuhay tayo sa oras ng Diyos, sa kanyang palatuntunan o alituntunin upang i-develop niya ang mabuting katangian ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Alisin ang galit, ang puot, ang tampo, ang sama ng loob, ang pagkainggit, at ang pagiging makamundong ugali sa bawat isa sa atin. Kung hindi hubugin tayo sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu Santo, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagiging matyaga, ang pagiging mahinahon, mabuting tao, matapat, ang pagiging banayad at mapagpigil sa sarili. Mapagpigil sa sarili. Kaya anuman ang nagaganap sa ating buhay dahil ang partner natin sa buhay na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo, ang lahat ay para sa ikabubuti natin. Ang lahat ay para sa ikalalago ng ating pagkatao hanggang sa tayo ay mahubog sa katangian ng Panginoong Hesukristo. Kung kaya't maipagpapasalamat natin lahat ang mga kaganapan sa ating buhay. Ito man ay mabuti, ito man ay hindi mabuti, ang lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip sa ikatatatag ng ating kalooban, sa ika-develop ng ating pagkatao sa katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung tayo ay hindi marunong umibig o magmahal sa ating kapwa, matututunan nating umibig o magmahal sa ating kapwa. Na kung tayo ay hindi nabubuhay sa gitna ng kagalakan ng Diyos, ngayon ay mabubuhay tayo ng may kagalakan sa ating puso. Hindi dahil sa anumang mga material na bagay, kung hindi dahil sa Kanya na nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Meron tayong seguridad na Kanyang pinangakong iingatan niya tayo, papatnubayan niya tayo, palalakasin niya tayo at pagtatagumpayin niya ang ating mga pagsusumikap na gawa ng ating mga kamay. At mabubuhay tayo ng may kapayapaan sa gitna ng madilim at magulong sanlibutan ito. Mabubuhay tayo ng may kapayapaan sa gitna ng mga taong liko at walang Diyos na sinasambat kinikilala. Nabubuhay tayo ng matyaga at mahinahon, may kabutihang loob at kagandahang asal. Mabubuhay tayo ng may katapatan sa harapan ng Diyos, may nakakakita man o wala. Mabubuhay tayo bilang mga gentle o mga banayad o mahinahong tao at marunong magpigil sa sarili. Tayo ay pinapaging mabuti ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang ating value ay nag-i-increase araw-araw. Kung meron mang dapat pagtiisan, natututunan nating magtiis, magtiyaga, umunawa, tumulong upang ang ating buhay ay maging kapaki-pakinabang. Natututunan nating magtimpi at ipasa Diyos ang lahat ng bagay. Natututunan nating makalaya sa anumang gawa ng masama, sa anumang masamang pag-uugali, sa anumang bisyo, sa anumang gawa ng madilim at magulong sanlibutan ito. Natututo tayong magpakumbaba at maging mapagbigay at matulungin sa ating kapwa.
sapagkat tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos at ito ay dinidevelop sa atin ng kanyang banal na Espiritu Santo upang sa ganon tayo ay maging pagpapala sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao na nakapaligid sa bawat isa sa atin. Kagaya ng sinasabi sa Luke chapter 13 verse 17, when Jesus was around, even his enemies and all the people around him were full of amazement and thanksgiving because of the wonderful things he was doing. Ang kanyang mga kalaban na nagsasalita ng masama laban sa kanya, ang kanyang mga detractor, ang kanyang mga fault finder, ang kanyang mga taga-usig ay naa-amaze din at napapahiya sila sa kanilang mga sarili sapagkat nakikita nila na consistent ang Panginoong Yesus sa pagiging mabuti, sa pagiging mapagmahal, sa pagiging mapayapang tao na walang inaaway o walang kinagagalitan, kung hindi inuunawa at tinutulungan at pinagpapala ang mga tao sa kanyang paligid. At lahat ng tao na nakapaligid sa kanya ay naa-amaze sapagkat napagpapala ang kanilang buhay. Ganito ang nais na buhay ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin, na tayo ay silbing pagpapala sa ating kapwa. Na kung dati tayo ay konsumisyon dahil sa ating bisyo, dahil sa ating pagiging marites, dahil sa ating pagiging taklesa, pagiging madamot, pagiging magagalitin, ngayon ay kinagigiliwan na nila tayo sapagkat nadidevelop yung katangian ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Nananahimik na lang tayo sapagkat isinasang-alang-alang natin lahat sa Diyos ang mga bagay-bagay. Pinagkakatiwala natin sa Kanya ang mga bagay-bagay. Kung kaya't may mga pagkakataon na sumisikip ang ating dibdib, sumasakit ang ating kalooban, and yet natututo tayong magmahal, umunawa, at tumulong pa rin sapagkat ito ang nais ng Diyos sa ating buhay. Ito ang kanyang dinidevelop sa ating buhay. We become like Jesus. We become more trusting God. Lalo nating pinagkakatiwalaan ng Diyos. Lalo nating ipinagkakatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay. At itinataas natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kasama sa bahay, sa trabaho, na sila din naman ay makakilala sa Panginoon at maabot ng kanyang mapagpalang kamay. Kaya tayong lahat ay growing, maturing, kaya lahat tayo ay heading doon sa pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo na pagpapala sa ating kapwa, pagpapala sa ating mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya sapagkat habang tayo ay nahuhubog sa katangian ng ating Panginoong Yesus, lalo tayong nakakatanggap ng mga pagpapala higit sa ating inaasahan, iniisip at ipinapanalangin. Ito ay sinabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 20. For God is able to do immeasurably more than abundantly exceedingly than what you think and pray and ask according to the work of the Holy Spirit within you. The Holy Spirit is indeed working within us, maturing us, growing us to the fullness of our Lord Jesus Christ. As we are maturing to become like Jesus, we receive more of God's blessing. We receive more
of His favor. We receive more of His goodness and power, even authority. Kaya thanks be to God because in good things or in bad things, we are growing, we are maturing, becoming like Jesus. Kaya in everything, give thanks to God. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. In every circumstances, give thanks unto God because this is the will of God concerning you. Sa lahat ng bagay ay makapagpapasalamat tayo sa Kanya sapagkat kahit kailan ay hindi siya tumitigil ng paggawa ng mabuti sa ating lahat. Maaasahan natin siya at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan natin ang Diyos na hindi siya titigil ng paggawa ng mabuti sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay. Nandyan ang kanyang pagliligtas, nandyan ang kanyang pag-iingat, nandyan ang kanyang pagtulong sapagkat hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Kaya mountain movers, continue to increase your faith unto the Lord because faith is the only thing that connects to Him. Ang tanging pananampalataya lamang ang makapag-uugnay sa atin sa Diyos. And faith, of course, pleases God. At kung tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, nakapagbibigay tayo ng karangalan sa Kanyang dakilang pangalan. At ang pananampalatayang ito ang dahilan kung bakit tayo nakapananalangin, nakapagpapasalamat sa Diyos, ang dahilan kung bakit tayo ay nakatatanggap ng himala araw-araw. Kaya patatagin natin ang ating pananampalataya, lagi tayong makinig ng salita ng Diyos at mag-aral, lagi tayong manalangin at tumawag sa Kanya, at huwag nating kaliligtaan ng mga gawain na kung saan ay didinig natin ang salita ng Diyos. Because every time we heard the Word of God, faith is imparted unto us. And faith that pleases God at naaalay natin ang buhay natin sa Kanyang kalooban. Kaya praise God, mountain movers, keep on going, keep on trusting the Lord, keep on praying, and keep on give thanks to God in good times or in bad times because He makes us growing, maturing, becoming like Jesus every moment of the day. And as we become like Jesus, the more blessing we will be receiving. More than what we think, more than what we pray, more than what we ask of Him, according to the power of the Holy Spirit that is working within us. Kaya praise God, mountain movers. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa aking mag-ina dyan sa Pasig at pakikinig ninyo sa bawat pag-share ni Pastora Mean, maging yung pag-minister ni Grace. Salamat sa inyong lahat. At isama nyo rin ako sa pananalangin na makauwi ako last year para makapagsama-sama tayo at makapag-outing din naman tayo. Gaya ng ginawa natin nung nandyan pa ako. Para masaya tayong lahat at magkakainan tayo at tayo ay mag-outing. Praise God, mountain movers. Let us go to God in prayer. Father, we thank you, O God, for this time. We thank you for everything, for what you have done, and for all the things that you are about to do. Salamat po sa pag-iingat ninyo sa aking mga kapatid, paggabay, pagtulong, pagsama, pagpapala. Salamat, O Diyos, sa mga ginawa mo sa kanilang buhay at sa mga gagawin mo pang mga himala. Patuloy nilang maranasan ang iyong kapangyarihan, kalakasan, mga himala na kanilang kailangan araw-araw, higit sa kanilang mga hinihingi sa iyo, higit sa kanilang mga iniisip, higit sa kanilang mga pananalangin. Because you are able to do immeasurably, more than, abundantly, exceedingly, than what they ask, than what they pray, than what they think about. Thank you for everything, Lord, and for all the blessings and miracles. In Jesus' name, this we pray.
Amen. Amen and amen. Praise God. God bless you all, mountain movers. Bye-bye.